Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Manny Pacquiao at itong ating Pangulong Bongbong Marcos, ang presidente natin, syempre ho ng Republika ng Pilipinas. At ito hong mga iba't iba pang mga senador na kung saan kaalyado ngayon ho ni Pangulong Bongbong. At ito ho yung mga ini-endorse ho ni Pangulong Bongbong bilang kanyang senatorial slate sa darating hong halalan ngayong Mayo 2025. Ito mga kababayan, alam naman natin no na pag ganitong panahon ano rin ito kumbaga napapanahon din ho ito ng gamitan. Ha? Okay, syempre hindi naman natin nilalahat. Kasi ako, hanggat maaari, gusto kong suportahan yung ini-endorse ni Pangulong Bongbong. Yung dosing kanyang senador. Yung ini-endorse niya hong senador. At ngayon sa iba't ibang lugar ho ng Luzon, Visayas, Mindanao, sila ho'y nangangampanya. Ngayon mga kababayan, inulit lang natin na uso ho ngayon ang gamitan Kaya ba hingin ko yung opinion ninyo ha? At yung mga opinion nyo po pwede please i-comment nyo ho dito sa ating comment section ng ating video. Naniniwala ba kayo ayon sa inyong paniniwala na itong dosing ini-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos kapag nanalo talagang susuportahan ang mga programa ni Pangulong Bongbong at hindi siya tatablahin at hindi siya sisiraan. Ako naniniwala ako diyan, sila ang hindi nang manggagamit talaga diyan. Siyempre, unang-una siyempre sila Tito Sen. Si dating senador Pampilo Lacson. Yung mga nakikita ko talagang straight yan. Kay Pangulong Bongbong susuporta talaga yan. Sa lahat ng hadikain, programa, mga desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tulad pa nila Erwin Tulfo. Yan, niniwala rin ako dyan. Kaya dating DILG Secretary, naging mayor din ng Mandaluyong, Abalos, yan, niniwala ako dyan. Mga straight yan, talagang susuporta sa mga hadikain, mga desisyon, programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko lang sa iba, mga kababayan. Ewan ko lang ho sa iba. Kasi mga kababayan ganito. Okay, teka muna, bago ho natin pagpatuloy ang ating usapin, ini-endorse ko sa inyo, pinakikilala ko sa inyo ang paparating na malupit na ating party list. Ang Bumbero ng Pilipinas. Ang Bumbero ho ng Pilipinas, mga kababayan, kailangan ho natin yan. Kailangan ho magkaroon ng boses ang mga bumbero diyan sa ating kongreso. Kinakailangan ho ipanalo natin ang kanilang party list. Especially ho yung mga may kamag-anak, kaibigan, kakilala na mga bumbero or mga volunteer. Suportahan ho natin, iboto ho natin sa paparating hong halalan ang ABP, ang Bumbero ng Pilipinas. 134 sa balota. Kasi kung sakasakali hong manalo itong ang Bumbero ng Pilipinas, siguradong magkakaroon sila ng boses dyan sa Congress at sigurado ito gagawa ng mga programa at mag-iisip kung ano ang mga ginhawa, ikakaganda ho ng mga programa ng mga bumbero natin at pati mga volunteer. At gagawa malamang ito ng mga bagong magagandang hadikain na ikakatulong ho sa mga bumbero para sa mga ganda nilang operation na alam naman natin pag nangyari yon ang benepisyo rin nun, ang makakaranas din nun taong bayan kapag itong mga bumbero natin tawag dito pupunta or lulusob doon ho sa mga bahay-bahay barangay na nasusunugan. Kaya iboto ho natin pang 134 sa balota ang Bumbero ng Pilipinas, ABP. Okay? Okay, going back tayo sa pinag-uusapan natin mga kababayan. Gusto ko hingin yung inyong
hingin yung inyong opinion. Kasi, isa ho sa nagba-viral trending ngayon sa mundo ho ng Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, at TikTok. TikTok. Na kung saan, eto hong si Manny Pacquiao. Siguro naman, familiar na sa inyo. Especially mga nagpe-Facebook dyan. Familiar na kayo ngayon sa video na kumakalat na itong si Manny Pacquiao meron hong ginawang pahayag, statement, interview yata ito sa isang programa noong 2022. Kasagsagan ho ng halalan na kung saan tumatakbuhong Pangulo ng Pilipinas, itong si President Bongbong Marcos. At may nagtanong yata rito na nag-i-interview news anchor o reporter kung siguro ano masasabi niya kay President Bongbong Marcos. Kumakalat ho yung video na yan. Tapos kumakalat din ngayon yung video niya na kung saan nung nakaraan lamang doon sa proclamation rally ng alyansa sa pangunguna ho ni Pangulong Bongbong, meron din siyang ginawang statement pahayag. Kumbaga sa pinakikita ho sa Facebook, Manny Pacquiao 2020, Manny Pacquiao 2022 versus Manny Pacquiao 2025. Paalala lang po, disclaimer lang, wala ho akong galit, wala akong sama ng loob, or wala naman akong, sa madaling salita, hindi ako against kay Manny Pacquiao. Sa totoo lang, gusto ko siya iboto. Karapatan niyang iboto rin. No? Makatanggap man lang siya ng boto sa atin dahil alam niyo naman ang ginawang hirap ho ni Manny Pacquiao. No? Kung paano niya bigyan ng pangalan, karangalan ang bansang Pilipinas dahil sa kanyang sports na boxing. Alam niyo naman ho, naging world championship ito. 8 world championship. Itong si Manny Pacquiao. 8 world time champion itong si Manny Pacquiao. 8 ho ang hinawakang titulo niyan sa mundo ho ng boxing. Kaso mga kababayan, merong isang video kasi na pagka napapanood nyo ngayon kumakalat sa Facebook, parang hindi mo rin maiwasan, parang madismaya kay Manny Pacquiao natural maramdaman natin yan mga kababayan. Tao tayo Meron ho tayong isip, puso at damdamin. Ito ho yung kumakalat na kung saan kayo nahuhumusga kung sakaling boboto nyo pa ba si Manny Pacquiao o hindi na. Or susundin nyo yung sinasabi ni Pangulong Bongbong sa mga na ini-endorse nyo mga senador na 12 kasama ito si Manny Pacquiao. Pakinggan nyo ho at ilib nyo ho, mag-iwan ho kayo ng mensahe sa comment section ng video ito dito sa ating YouTube channel. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Sa mga hindi pa ho nakakapanood, medyo humawak-hawak ho kayo sa kinauupuan nyo ha. Kasi baka after nyo mapanood ito, malaglag ho kayo sa kinauupuan ninyo. Kaya humawak-hawak kayo mga Mars ha. Baka hindi nyo kayanin ang mga susunod nyong maririnig. Pakinggan ninyo. Later. Lagi nating sinisisi. Ito. Bakit po Okay. Ang pamilya Marcos? Okay, go. Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos iboboto natin. Talagang ang talino natin. Di ba? A few moments later. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Kumbaga ano to Manny Pacquiao 2022 versus Manny Pacquiao 2025. Ewan ko lang kung alam o napanood na ito ni Pangulong Bongbong or ni Elisa Marcos at ni Congressman Sandro Marcos. Ewan ko lang kung napanood na nila ito. Siguro pag napanood nila ito, pwedeng di matawa ito. Sigurado. Ulitin ho natin ha. Ito ho yung statement ni Manny Pacquiao sa isang interview noong 2022.
Pakinggan nyo. 2022 ha, noon versus ngayon. Pakinggan nyo, 2022. Mga Marcos, billion-billion, trillion-trillion ang korupsyon. Tapos iboboto natin. Talagang ang talino natin. Di ba? A few moments. 2022 yun. Sabi, billion, trillion ang korupsyon ng mga Marcos. Tapos iboboto natin. Ang talino talaga natin, di ba? ...2022 yan ha. Ito, ngayon, 2025. Later. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Kailan lang, Manny Pacquiao? Nyari na ay. Parang kailan lang, no? Okay, ako naman, no, hate naman ako kay Manny Pacquiao, ha? Pero, syempre, ito, tinapik lang natin, kumbaga, para mapulsuhan ho natin ang ating mga kababayan. Maglibo kayo ng message dito sa ating comment section kung may tiwala or ano pa rin kayo kay Manny Pacquiao. Gusto niyo pa rin siyang iboto or medyo nadismaya kayo kung kaya hindi niyo na iboboto. Nasa inyo yan, mga kababayan. Kasi ako maaari gusto kong suportahan si Pangulong Bongbong doon sa ini-endorse niyang 12. Hindi ko nga alam kung, sabi ko nga, kay Amy pa lang, hindi ko na alam kung... Anyway, tayo pa rin naman ang masusunod. No? Importante, suportahan natin si Pangulong Bongbong. Marami pa naman ako iboboto dyan sa kanyang mga ini-endorso. Hindi ko nga lang sure kung talaga makukumpleto ko ng 12. Di ba? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pasamantalangin yung lingkod, Dos Crisulo. Lagi natin tatanda. Don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit mga kababayan. Bye-bye.